ibang balita, patuloy ang pag-arangkada ng pangangampanya ng senatorial candidates ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa pangunguna mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Cavite kahapon, alamin naman natin ang sitwasyon ng campaign rally ngayon sa Laguna. Yan ang sentro ng balita ni Mela Lesmoras. Live, Mela! Luisa, sa mga puntong ito ay inaabangan natin yung press conference ng mga senatorial candidate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas dito sa Laguna. Pero bago yan, una nang inilatag ng mga pambato ng administrasyon ang kanilang pananaw sa iba't ibang issue at ang mga plano para sa ibayong pag-unlad ng bansa. Para makatulong sa ibayong pag-unlad ng bansa, inilatag ng mga senatorial candidate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang kanilang job generation plans para sa mga Pilipino. Ayon kay dating Senador Panfilo Lacson, mahalaga na mapalakas pa ang micro, small and medium enterprises o MSMEs dahil sa huli, taong bayan din ang makikinabang dito. Bigyan ng incentives at saka i-enhance para sa pati yung mga yatawag na cottage industries, yung mga pang-komunidad ba, mga pang-self-employed, at saka yung malilit na employment like yung micro, small, medium enterprises. Pagyaman natin yung MSMEs, kasi ito yung pinakamalaking enterprise or enterprise sector, sector ng enterprises sa buong Pilipinas, 99.6%. Si dating DILG Secretary Benhur Abalos naman, binigyang diin ang kahalagahan ng pinaigting na suporta ng gobyerno sa pribadong sektor. Dapat anyang maging business-friendly ang Pilipinas dahil ang mas malagong pamumuhunan nangangahulugan ng mas maunlad na ekonomiya. Kailangan marami kang factories, marami kang negosyo. Let's create an environment for, business-friendly. Kailangan yung proseso mo mabilis, ease of doing business. Digitalization is important. Para naman kay dating Senate President Tito Soto, kasabay ng pagtulong sa mga negosyo, dapat ay tuloy-tuloy rin anya ang gawing pagtugon ng gobyerno sa pangailangan ng mga manggagawa. Kapag naihalal muli, isa sa mga isusulong niya. Yun yung institutionalizing the 14-month pay. Kasi ang institutionalize sa atin yung 13-month pay, di ba? Yun 1975 presidential decree ni President Ferdinand Marcos, si Marcos Sr. Ang tagal na nun. Sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas kahapon sa 13 Martires City sa Cavite, buong pagmamalaking inendorso ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kandidatura ng mga pambato ng administrasyon. Sabi ng presidente, buo ang kanilang plano para sa bansa at malaki ang maitutulong nila sa gobyerno, kaya't sila ang nararapat na suportahan ng publiko sa hatol ng Bayan 2025. Kapag nanalo na itong ating buong ticket, ay napakapalad ko po dahil isang Pangulo ay meron siyang mga kasamaan na kasing galing, kasing husay, kasing sipag, kasing bait at nagmamahal sa taong bayan na kagaya na itong grupong ito. Kaya po, ipinagmamalaki po namin. Luisa, pagkatapos naman ng press conference ay inaasahang diretso yung ating mga senatorial candidate dito nga sa campaign rally ng Alyansa dito sa Laguna. Luisa? Maraming salamat, Mela Lesmoras.